Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tiniyak na nakahanda ang suporta ng pamahalaan sa pagbangon ng mga lugar na sinalanta ng magkakasunod na bagyo. Bagyong Ophel, nakapasok na ng bansa. Ilang mga lugar sa Luzon, pinag-iingat dahil sa malakas na hanging dala ng bagyo. Bagyong Nika, palabas na ng PAR, pero magpapaulan pa rin sa ilang lugar. Mount Bulusan, ibinabana sa Alert Level 0. Fivox, mahigpit pa rin binabantayan ang aktibidad ng bulkan. Pangulong Marcos Jr. tiniyak na sapat ang nilabas na executive order para tuluyang iban ang operasyon ng mga pogo sa bansa. Pangulong Marcos nanindigan sa nilagdaang maritime laws para protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Pagkondina ng China sa mga bagong batas, hindi na ikinagulat ng Pangulo. At magandang relasyon ng Pilipinas at Amerika, hindi magbabago ayon sa Pangulo, kasunod ng pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump. Una sa ating mga balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakahanda ang suporta ng pamahalaan para tulungang makabangon ang mga sinalanta na magkakasunod na bagyo. Ayon kay Pangulong Marcos, walang iwanan, dumaan man ang iba't ibang kalamidad. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa. We are now monitoring what's happening. All hands on deck ang gobyerno sa pagbabantay sa epekto ng magkakasunod na bagyong Christine, Leon, Marce at ang katatapos na bagyong Nika. Pero hindi pa man tuloy ang nakakalabas ang Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika, may nagbabantay na naman na 2 bagyo. The problem is there is another one that's now 3,000 plus kilometers off the coast of Luzon. And that promises to be a stronger one. So we just have to continue to prepare. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangan munang paraanin ng lahat ng bagyong papasok sa bansa bago makapagsimula ng rehabilitation. It becomes a little complicated because when generally speaking, pagka man nagkaroon tayo ng bagyo, sabihin, ito yung nasira, ito yung kailangan gawin, ayusin natin muna lahat yan. Ngayon, sinasabi natin, mag-isip-isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Siniguro naman ng Pangulo na nakahanda ang gobyerno na tulungang bumangon ang mga nasalanta ng bagyo. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may food supply, kailangan na may tubig, kailangan ng ayusin ang kanilang bahay. So this is the balance that this is the tightrope that we're trying to navigate it. Aminado ang Pangulo na ngayon lang naranasan ng bansa ang ganito. I don't remember, I've been around for a long time, I don't remember seeing this many times of this strength. Maaari yung isang malakas, tapos may susunod na isa, may hangin ng konti. Pero hindi yung sunod-sunod na malakas. At saka sunod-sunod. Hindi man tayo binagbigyan ng 1 linggo. Ang sinisiguro naman niya, walang iwanan, hatawin man tayo ng kalamidad. And the national government will come in as soon as we can. In fact, we're already there. And they are just waiting for the storm to allow them to get to work. But some people are already working in terms of clearing the roads. Kahit na may bagyo, kahit na malakas ang hangin, nasa labas sila. Apila ng Presidente na sumunod sa abiso ng national at local government. Try to stay safe. So everyone, please listen to your local government and authorities who tell you what to do. As soon as the national government can come in, we will come in.
your local government is there, is ready to be the first responders as they always are. Mula sa PTV, Benji Durango para sa Balitang Pambansa. Bago pa man makalabas ng bansa ang bagyong Nika, may panibagong bagyo na namang binabantayan ng Pag-asa na may local name na Ophel. Ang update niyan, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario. Magandang tanghali po, Raymond Ordinario. Magandang tanghali at itong update natin dito pa rin sa binabantayang severe tropical storm Nika na huling namataan sa layong 225 kilometers west-northwest ng Davao City o nasa 315 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Ito ay nagtatagli na ng hangin aabot ng 95 kilometers per malapit sa gitna at pagbukso na aabot ng 115 kilometers per hour. Inaasahan na nga natin na posibleng lumabas na ng area of responsibility itong bagyong si Nika ngayong hapon. Ngayon nakataas pa rin ang pagbaran ng bagyong bilang isa dito sa northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Apayao, sa northwestern portion ng Cagayan at ang northwestern portion ng Babuyan Island. Sa ngayon, may nakatagpag tayong gale warning dito sa western seaboard ng northern Luzon. Kasi meron tayo pa rin ditong bagyong binabantayan sa loob ng ating area of responsibility at itong ang bagyong si Ophel na huling namataan sa layong 950 kilometers east-southeast ng southeastern Luzon. Ito ay nagtatali ng hangin aabot ng 85 kilometers per malapit sa gitna at may pagbukso na aabot ng 105 kilometers per hour. Kumikilos ng northwest na bilis ng 35 kilometers per hour. Sa ngayon, dahil nakapapasok pa lamang ng area of responsibility ng bagyong si Ophel, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit pinagahanda na natin mga kabayan dyan sa northern at central Luzon na posible nga magkaroon ng epekto itong si Ophel kung hindi magbabago ang kanyang bilis at direksyon sa darating na Webes at Biyernes. At yan po ang latest mula rito sa weather forecast ng Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario na po. Maraming salamat, Raymond Ordinario. Dalawang senaryo naman ang tinitingnan ng Pag-asa na posibleng tumbukin ng bagyong Ophel. Samantala, pinayuhan naman ng Office of Civil Defense sa mga evacuee na huwag munang bumalik sa kanilang mga bahay para matiyak ang kanilang kaligtasan. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Benji. Alan, tulad nga nung narinig nating report kanina o kanina lamang ng Pag-asa weather forecaster ay pa-exit pa lang ng PAR itong bagyong Nika sa makatuwid. Ibig sabihin yan, dalawang bagyo ngayon ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat wala pang direktang epekto ang bagyong Ophel sa ating bansa, nakapapasok lamang ng PAR kaninang alas 3 sa madaling araw, ay nananatili namang masungit pa rin ang panahon sa ilang lugar sa Cagayan Valley, dyan sa may Babuyan at maging sa Ilocos Region dahil naman sa bagyong Nika. Pero ayon sa DOST Pag-asa, Huwebes ng hapon o gabi na asa na magla-landfall ang bagyong Ophel. Dalawang senaryo ang binabantayan ng Pag-asa. Una, tutumbukin ng Northern o Central Luzon. O pangalawa, magre-recurve ito pero tatamaan naman ng malawak nitong kaulapan ang Luzon, bitbit ang hangin at ulan. Magkakaibang senaryo pero parehong may impact sa bansa tulad ng flash flood, landslides at storm surge. Regarding Ophel, dahil kung makikita rin natin, yung cloud signature ngayon ni Ophel ay medyo disorganized po to. Once na maging compact yan, tulad ng bagyong si Nika, mas malalo natin ma-identify kung ano yung mga lugar na malaki yung chance na makaranas ng mga pag-ulan. Like, for the past 24 hours, ang concentration ng ulan ni Nika ay nandun lamang sa ilang lugar ng Northern Central Luzon area. Sa kasalukuyang itsura po ni Ophel, ay magiging mas malawak yung potensyal na ulanin. Tulad na lamang ngayon, umaapaw na ang Cagayan River System. Ang Cagayan River at ang Pinakanawan River. Nilamon na nito ang mga overflow bridges. Maraming residente pa rin ang nasa evacuation centers. Nakita po ninyo yung datos natin sa preventive evacuation ay malaki ng malaki po dahil yung mga kababayan natin ay talaga na sumusunod po sa ating mga local government units at saka lahat ng mga advisories po na binibigay tayo sa kanila.
Sa tala ng Office of Civil Defense Region 2, nasa 8,526 na katao ang kasalukuyang nananatili pa rin sa evacuation center. Sa kabuuan, lumobo na sa bilang na 6,070 na pamilya o katumbas yan ng 19,826 na katao na naapektuhan ng mga magkakasunod na bagyo mula sa 300 at 62 barangay na mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Dahil sa linggo-linggong bagyo sa Cagayan Valley, nag-abiso rin si OCD Regional Director Leon Rafael sa LGUs na huwag na munang magpapabalik ng evacuee sa kanilang mga bahay para makasiguro na rin ng kanilang kaligtasan at hindi na mahirapan pa ang mga otoridad na muling magpalikas. Para ito sa mga residente sa riverbanks, landslide prone at coastal areas na unang tinatamaan ng hangin, ulan at baha. Bukod sa resources ng gobyerno, kasama na rin sa kanilang inventaryo ang equipment ng private contractors ng pamahalaan. Ang mga truck, backhoe at iba pang mga kagamitan ng mga kontratistang ito naka-preposition na rin para makatuwang sa rescue at clearing operations. Base ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero pa tayo mga buwan, mga ganyan na po, yung mga kontratista po. Pagka po hindi na po makaya ng ating mga kaisa ng gobyerno, lalo-lalo na yung ating Department of Public Works and Highways, ay tumutulong na po sila. Pero na po tayo mga previous na memorandum agreement sa mga ito, natutulong po sila po sa ating pwedeng kailanganin. Siniguro naman ng OCD na sapat ang pagkain ng mga evacuees sa tulong ng DSWD at maging ng lokal na pamahalaan. Binibigyan na po ng respect kasi patingnan naman po at napukang tutupugin na naman yung ating Eastern Seaboard ng Cagayan Valley. Sa mga local government units naman natin ay may sapat po na mga food bank kaya pagkain sila. At kaya sabi namin kung kailangan po nila ay pagsabilangan dahil nakanta po ang ating national government, nakatutok po sila sa amin dito sa Region 2 at sa kanan ng region na natamaan ng mga susunod pa mga bagyo at po sila mamigay ng kakailanganin ng ating mga regional offices po. Alan, sabi nga, all hands on deck ang lahat ng ahensya ng gobyerno pagdating sa pagbabantay sa magiging epekto ng magkakasunod na bagyo sa ating bansa. Alan. Maraming salamat, Benji Durango. Nakapamahagi na ng nasa higit 50,000 family food packs o FFPs ang Department of Social Welfare and Development as of November 11 kahapon. Ang lahat ng FFPs ay direktang natanggap ng mga pamilya sa mga rehiyon na labis na sinalanta ng bagyo. Tinatayang nasa higit 32,000 FFPs na ang naibahagi sa buong Cagayan Valley, habang ang Ilocos Region naman ay mayroong higit 10,000 FFPs. Gayon din sa Cordillera Administrative Region na mayroong hindi bababa sa 7,500 na mga FFPs. Ayon sa kagawaran, makakaasa ang lahat ng ating mga kababayan sa kanilang pagiging maagap at mapagkalingang serbisyo sa gitna ng sunod-sunod na paghagupit ng bagyo sa bansa. Lubog sa baha ang maraming barangay sa Ilagan, Isabela. Ito'y matapos umapaw ang tubig sa ilog dahil sa ulang dala ng bagyong Nika. Tiniyak naman ng DSWD na sapat ang ibibigay na ayuda sa mga apektadong residente. Sa Isaya Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Isaya. Alan, alam mo, dito sa probinsya ng Cagayan at Isabela ay nasilayan na ang haring araw. Pero kahapon, malakas na bumayo ang bagyong Nika sa parehong probinsya. Sa Cagayan, umabot sa above warning ang naging level ng tubig sa Cagayan River. Sa mga oras na ito, nasa 10.5 meters na ang lalim ng Cagayan River. Ibig sabihin, Alan, ilang metro na lang ay malapit na ito sa critical level na 11 meters. Habang umapaw naman na ang Pinakanawan River sa Tuguegarao pa rin dito sa Cagayan. Kaya ang tulay na nagdurugtong sa Barangay Centro Jess papuntang mga Eastern Barangay ay nalubog na sa baha at hindi madaanan. Halos bubong na lang ng mga bahay ang kita sa Barangay Centro Jess dito sa lungsod ng Tuguegarao dahil sa pagtaas ng tubig sa Cagayan River. At nangangamba pa ang mga residente na umakit pa ang nivel ng tubig dahil bumababa pa lang ang mga tubig mula sa bundok ng Isabela patungo dito sa Cagayan River. Habang sa Isabela, Alan, lubog pa rin sa baha ang maraming barangay sa bayan ng Ilagan. Nalubog din sa baha ang Guca Bridge matapos umapaw ang Guca River sa Itiague, Isabela. Samantala,
Sinusiguro naman ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda na at sapat ang mga food packs na ipamamahagi sa mga residente. Maliban sa food packs, nakantabi rin ng hygiene kits, sleeping kits at mga tents. Ayon sa DSWD, nakasentro sila sa mandato ng Pangulo o ni President Bongbong Marcos Jr. na walang mamamayan ang magugutom. So hanggang sa mga oras na ito, sa pinakahuling update, nasa 1,700 pamilya na ang nasa evacuation center sa buong Cagayan, katumbas yan ng 5,000 individual. At yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik muna sa iyo, Alan. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nakatutok rin ang Philippine National Police sa humanitarian assistance at disaster relief operations sa Cagayan Valley Region. Ito'y kasunod ng pananalasa ng Bagyong Nika. Si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nakatutok sa Cagayan Valley Region ang humanitarian assistance at disaster relief efforts ng Philippine National Police sa mga kababayang sinalanta ng kalamidad sa Hilagang Luzon. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil dahil sa sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa na hindi na ibilang paghahanda sa dalawang paparating na bagyo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Pardo, pinatitiyak ng PNP Chief na may sapat silang puwersa at resources sa pagtugon sa mga sinalanta ng bagyo. Kasunod dito, sinabi ni Pardo na inatasan ng PNP Chief Marbil ang lahat ng regional offices nito sa buong bansa na maging alerto sa pagdating ng mga bagyong Ophel at Pepito. Lahat po ng all available mobility assets that is needed doon po sa mga tatamaan, like yung ating pong mga man trucks, yung ating pong even yung mga rubber boats po natin doon sa may mga coastal areas po ay kasama po yon sa i-check-in po ng PNP para po makatulong po tayo while yung Armed Forces of the Philippines po yung lead agency pagdating po sa SSR operations. Una nang nagbigay ng direktiba ang Department of the Interior and Local Government sa lahat ng mga regional police director na makipag-ugnayan sa kanilang mga LGU at local DRRMO. Pinagana na rin ng PNP ang kanilang reactionary standby support force dito sa Campo Crame na gagamitin dagdag puwersa sa mga maapektuhang lalawigan. Mula sa Campo Crame, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Mahigpit namang binabantayan ng DTI Region 2 ang presyo ng mga bilihin, partikular na ang construction material sa mga lugar na sinalanta ng bagyo sa Cagayan. Si April Jane Racho ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Business as usual ang mga tindahan dito sa Santa Ana Public Market ilang araw makaraan ang pananalasa ng Bagyong Marce. Ilan sa mga ito patumatira makabangon, katulad na lamang ng isang tindahan ito na binasag ng lakas ng hangin. Ang salapi nito ay tuloy pa rin ang negosyo. Gaya na lamang sa isang pwestong ito na sa video na kuha ng nanalasang bagyo ay tila nakaranas ng pagyanig ng sunod-sunod na nagsitumbahan ang mga istanteng puno ng mga nakahilerang paninda. Ayon sa isang sales lady sa natirang pwesto, maganda pa umano ang panahon ng magang iyon ng Huwebes, kaya naman pumasok pa rin sila sa trabaho hanggang sa makaraan ng ilang oras naranasan na nila ang hagupit ng Bagyong Marce. Kasabay ng tuloy pa ring operasyon ng mga pwesto sa palengke, ang pagtiyak naman ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 na may sapat na supply at nasusunod ang tamang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na at nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong lalawigan. Agad nagsagawa ng price monitoring ang ahensya sa mga business establishments sa naturang bayan, kabilang pa rito ang iba pang munisipalidad sa hilagang bahagi ng Cagayan na labis na hinagupit ng bagyo, gaya na lamang ng Apari, Sanchez Mira, Ballesteros at ng Pamplona. Ayon kay Technical Industry Development Specialist Serafino Mokit, napakahalagang malaman ang lagay ng basic necessities and prime commodities sa mga lugar na ito, lalo na taasahan ang mataas na demand sa mga tao. Partikular aniya nilang inalam dito ang kasapatan sa supply ng construction materials na tiyak na lubos na kakailanganin dahil sa dami ng nasiraan ng bahay. Sa ngayon, yun po yung unahin namin puntahan, ma'am, yung mga stores na nagbebenta ng mga pangunahing bilhin. Makita natin kung paano yung supplies, paano yung presyo, may pagbabago ba. Sinabi naman ni Consumer Protection Division Officer in Charge Randolph Cacacho na lahat ay sumunod sa mga itinatakda ng batas at walang anumang nangyayaring pananamantala sa sitwasyon. Nasisiguro rin ng sapat na supply ng mga pangunahing bilihin ngayong unti-unting nagre-recover ang mga bayang ito mula sa epekto ng bagyo. Sinisiguro naman ng DTI na kanila ring tinututukan ang sitwasyon sa iba pang bayan sa Lambak, Cagayan, lalo ngayon at nararanasan ang epekto ng bagyong Nika habang ilan pang bagyo
ang sumusunod na sakop din sa mga inaasahang maapektuhan ang Rehiyon 2. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, April, Salucan Racho para sa Balitang Pambansa. Mahigpit na binabantayan ang level ng tubig sa naman ng LGU ang kanilang mga residente na huwag magpakampante. Si Oliver Bakay ng PIA sa Balitang Pambansa. Bagamat umaaraw na ngayon dito sa Cagayan ay patuloy pa rin ang pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River at sa mga tributaryo nito. Paliwanag ng DOST Pag-asa, lubhang mabigat ang buhos ng ulang dala ng bagyong Nika sa bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa Cordillera. Kaya naman patuloy pa rin ang pagragasa ng tubig mula sa mga kabundukan pababa sa Cagayan. Bagamat inilikas na kahapon ng mga mamamayang nasa alanganing mga lugar, ay patuloy ang panawagan ng mga opisyal na huwag magpakampante dahil nasa critical pa rin ang level ng tubig sa Ilog Cagayan. Ayon sa RDRRMC, nasa mahigit 2,000 mga pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. 73 mga bayan naman ang apektado ng bagyong Nika sa buong lambak ng Cagayan. Ayon kay RDRRMC Chair at OCD Regional Director Leon D.G. Rafael, inihalin tulad nila sa bagyong Ulysses noon ang bagyong Nika kung saan marami itong ibinuhos na ulan na dahilan ng matinding pagbaha. Worst case scenario yung aming pinagkahandaan. So, inahilin tulad namin ito kay bagyong Ulysses na kung saan maraming buhos ng ulan at nagkaroon ng pagbaha dito sa atin sa Lambak, Cagayan. Samantala, ang DSWD ay walang patid ang paghatid ng mga relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Sa pamamagitan ng Black Hawk Air Asset ng Philippine Air Force ay nakapagpadala kaninang umaga ang DSWD ng 1,000 relief packs sa Makunakon, Isabela para sa mga naapektuhan ng magkasunod na bagyong Marce at Nika. Sa ngayon, nananatiling suspendido ang klase ng mga mag-aaral sa lahat ng antas sa lalawigan ng Cagayan dahil pa rin sa banta ng pagbaha. Patuloy din ang paghahatid ng mga tulong sa mga sinalanta ng bagyo, lalo na sa mga nasa evacuation center. Mula sa Philippine Information Agency Region 2, Oliver Bakay, Balitang Pambansa. Ibinaba na ng Philippine Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang alert level status ng Mount Bulusan. Ayon sa PHIVOLCS, nasa alert level 0 o normal na ang Bulusan mula sa unang inilabas na alert level 1. Ito'y base sa pagbalik sa baseline o background levels ng mga minomonitor na parameter. Gayun din ang kawalan umano ng banta sa magmatic eruption nitong mga nakarang araw. Ngunit maaari umanong tumaas muli ang alert level sakaling magkaroon ng pagbabago sa mga binabantayang parameter. Samantala, binalaan naman ng ahensya ang lokal na pamahalaan at ang publiko sa kanilang pagbalik sa 4-kilometer radius permanent danger zone dahil sa banta ng hazardous steam-driven o phreatic eruption, rockfall at landslides. Pinapalalahanan rin ng lahat ng mga naninirahan na nasa tabing ilog na maging maingat sa mga sediment-laden stream flows at lahar, bunsod ng heavy at prolonged rainfalls. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalaga ang nilagdaang maritime laws para higit na maprotektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Samantala, plano naman ng punong ehekutibo na palakasin ang pakikipagtulungan sa cruise tourism industry para mapalago pa ang turismo ng bansa. Nagbabalik si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa. Umaangal ang Ministry of Foreign Affairs ng China sa kapinatawag ng Chinese Ambassador to the Philippines para kundinahin ang hakbang ng Pilipinas na isali ang Panatag Shoal sa Philippine Maritime Zone. Ito'y matapos na lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang bagong batas, ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Illegal daw ito, sabi ng China, pero ang reaksyon na ito, inaasahan na ng Pilipinas. It's not unexpected, but we have to define closely. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. Itinataguyod lang ng bagong batas ang karapatan ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Pagpapatibay din ito ng Illegal Arbitral Award on the South China Sea sa ilalim ng UNCLOS. It serves a purpose that we define closely what those boundaries are.
And that's what we are doing. Ito ang pahayag ng Pangulo kasabay ng paglulunsad ng Sea Trade Cruise Asia 2024 na ginanap sa Okada, Manila kahapon. Ang malayang paglalayag sa teritoryo ng bansa ay may kaugnayan sa pangako ng Pilipinas na palakasin ang industriya ng turismo sa bansa. Nagsama-sama ang mga leader ng international cruise industry para ipakita ang iba't iba nating world-class destination. Sa pamamagitan nito, mas maakit ang bansa ang maraming cruise line at turista at mag-aambag ng paglago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. Our efforts go beyond improving ports and destinations. We are also working to preserve the cultural and environmental assets that make us distinctive. Our goal is to build an industry that benefits everyone. The cruise lines and its crew members, the local communities, and the travelers who seek to explore the rich diversity of our cultures. Mula sa PTV, Benji Durango para sa Balitang Pambansa. Pinabulaan na naman ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang umano'y mga butas o loophole sa Executive Order No. 74 na nag-uutos ng agarang pagtigil ng operasyon ng POGO sa bansa. Kasunod ito ng pagpuna ng ilang mga tila hindi malinaw ang naturang EO kung saan hindi umano sakop nito ang operasyon ng POGO sa mga pribadong establishmento. Paglilinaw ng Pangulo, malinaw ang kautusan ng pagbaba ng operasyon ng POGO at hindi maaaring makapag-operate ang mga ito sa ganitong uri ng lisensya. Pagbibigay diin pa ng punong ehekutibo sa patang EO para iban ang POGO operation sa bansa at hindi na nangangailangan pa ng bukod na batas para rito. There's just no way because it's the nature of the operation that we're banning. It's not because it's under PAGCOR or not. Basta sinabi pa sa POGO yan, basta ganyan ang lisensya nila, is banned. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magbabago ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos kasunod ng pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump. Giit ni Pangulong Marcos, ang US ang pinakamatagal ng treaty partner ng bansa, kaya hindi anya ito magabago sa pagpapalit ng liderato ng Estados Unidos. Bagaman masyado pa aniyang maaga para pag-usapan ang magiging relasyon ng dalawang bansa, tiwala ang punong ehekutibo na walang malaking pagbabago ang mangyayari. Nauna nang nagpaabos ng pagbati ang Pangulo kay President-elect Trump at iginiit ang kahandaan na mas palalimin pa ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa matatag na kooperasyon ng US at Pilipinas ang usapin ng depensa. I don't think it will change the global forces and they are our oldest treaty partner. That doesn't change. So I will have to see if there is a major change, but I don't think so. I don't think so. Nagbabala ang MMDA na pagmumultahin ang mga kandidatong naglalagay ng tarpaulin sa kanilang pag-aari, habang ang COMELEC deadman naman muna sa pagkalat ng mga tarpaulin pero may payo pa rin sila sa mga kandidato. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa. Princess, nagbabala ang Metro Manila Development Authority na pwede nilang baklasin ang mga nagkalat na tarpaulin ng mga kumakandidato para sa 2025 elections, lalo na kung nakalagay ito sa mga property ng MMDA. Ayon kay MMDA Deputy Chairman Frisco S. San Juan Jr., basta makita nila na ang mga posters ay nakalagay sa kanilang streetlights o kaya ay overpass, ay babaklasin nila ito kahit wala pa man ang election period o panahon ng kampanya. Paliwanag ni Frisco, bawal kasi na gamitin ang mga istruktura ng pamahalaan nang walang pahintulot at posible silang mamultahan ng hanggang 5,000 piso bawat isang poster. Para naman sa malalaking billboard ng politiko na makikita sa mga major roads, ipinauubayan na ng MMDA ang pagbabantay nito sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Princess, sabi naman ng Commission on Elections, sa ngayon, pikit mata talaga sila sa mga posters na nagkalat sa mga kalsada dahil nga wala o hindi na ipinagbabawal ang premature campaigning. Pero pag
patak ng campaign period. Isa-isa na nilang tatanggalin ang mga posters ng mga kandidato na hindi susunod sa tamang sukat at tamang lugar. May pakiusap lang sila sa mga nagsisimula ng mga kampanya at gumamit ng posters na tiyaking hindi ito nakakaabala sa publiko. Samantala ngayong araw naman, isang kasunduan ang pinirmahan ng COMELEC at MMDA para sa partnership sa nalalapit na halalan. Makakatuwang ng COMELEC ang mga tauhan ng MMDA, pati na rin ang kanilang kagamitan tulad ng mga CCTV at mobile command center sa pagbabantay sa kaayusan ng preparasyon para sa eleksyon. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Princess. Maraming salamat, Luis, sa Erispe. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.